So guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So this is another reading. This is, could be not love, pwedeng love, hindi, depende kung anong lalabas dito, but this is for you. Sa mga manonood nito. Okay, so kung sinong maka-resonate, but not everybody can resonate. Feel the cards, okay? Feel the story, or feel the message kung anong meron dito. If naramdaman niyo yun, kinakabahan kayo, so baka sa inyo to. So, welcome to my channel. Thank you for subscribing my channel. Sa mga new subscribers, okay. You might be a woman. So, pwedeng you are a woman. Kasi woman, see? Divine feminine. Okay. So, at this present situation, I think that you're happy though. You are in victory. Nakikita ko dito parang you might be somebody na may fame sa buhay. Might be known ka. Might be sa TikTok, madaming nagmahanga sa'yo. Sa Reels, anong ginagawa mo. Might be sa academic. Could be you are smart. Could be you love to do something in the stage. You might be Leo, Libra, okay, a talented person, or this is your dream. Could be this is what you want, or this is who you are right now. So at this present situation, ganito ka. I think you are someone na single. Single ka na focus ka sa goals mo sa buhay, sa gusto mong marating or sa nararating mo ngayon. So, kasi yung challenge dito is marriage. So, paano ka? I can see also marriage and yung pagtungtong mo sa, might be you are somebody who wants to be famous. So, you are somebody na who is really willing to do their best para maabot yung tuktok ng pangarap talaga. Somebody na, parang ngayon, madami ng, might be, lagi kang nag-attend ng mga competitions, academic competition, any competition, singing, dancing, kahit sa TikTok, mga competition. Gusto mong sumasali dyan kasi may pangarap ka na maging famous. Could be, maabot yung tuktok. Yun yung challenge mo eh. Maabot yung tuktok ng pangarap mo. The success, even. So, in the past, ganito ka na. Pangarap mo na to noon pa. You are really someone na meron kang confidence sa sarili mo na alam mong isang araw, maabot mo yung pangarap mo. Kasi confident ka na tao eh. Wala kang takot. And willing ka to do everything. Feeling ko sa past pa lang, madami nang nagkakagusto sa'yo, nawiwili sa'yo, kumukuha sa'yo, something like that. Could be famous ka na before pa, parang bata ka pa, ganito ka na, hanggang sa ngayon, ito na yung na-reach mo, kumbaga. So, kasi before kasi, ang nakikita ko dito, meron na to sa'yo eh. Parang pangarap mo na to simula pa noon na magiging ganito ka. So, this recent past,
Might be, I think, you travel to compete. You are somebody who travel to compete. Okay, whether wala akong sinasabing any, dito, talent. Pwedeng singing, dancing, academic, pwedeng anything, any competition na parang, sa mga tao. Might be you traveled para maabot mo tong pangarap na to in the recent past. And ngayon, parang, gusto lang victory to para sa'yo. But, the challenge here is, paano ako maging more pa na victory, more famous, na maabot ko yung tuktok ng pangarap ko. So, the best outcome could be here for you is to keep on moving forward. Okay? To keep on finding the light of your dreams. Parang, wag kang tumigil hanggang makita mo yung pangarap mo. The light. The thing that you want to reach. So, yun yung best outcome dito. Whatever it is, kahit ano pa yan. Okay? Hindi lang to basta sa mga performer na nanonood nito. Pwede tong sa mga student. Pwede tong sa job mo. Sa job, example, parang gusto mo tong trabaho na to, gusto mong may maabot kang posisyon na gusto mo to be manager ba, CEO, whatever it is. So, napupunta ka na dun eh. Pero para sa'yo kulang pa. So, whatever it is, kung saan kayo naka-resonate, kung ano man yung job ninyo, yun. Okay? So, yung best outcome dito is, pagpatuloy mo lang, move forward, lakad ka lang, moving forward towards your success, and never look back sa mga ano man sasabihin sa'yo ng mga tao. And in the immediate future, kung ganun yung gagawin mo, magiging strong person ka. Ma-reach mo yung goal mo. You will be someone na paupo-upo na lang, could be rich, could be someone smart, someone na parang feeling na kung sa Bisaya pahapsay ba, parang kontento na sa buhay, parang ganun. So this will be in the near future. Ito na lang yung gagawin mo. The Queen of Swords, somebody who is tough and brave and strong, who did reach her goals, parang ganun. So I think dito, to reach your goals, feeling ko sa part mo, being a person, of course, may mga flows tayo, 'di ba? So might be you are someone na medyo overthinker. Might be you are somebody na somehow, sometimes, nawawalan ka din ng tiwala sa sarili mo, though confident ka na tao. Might be andun ka sa point na madami ka ding problema sa buhay na iniisip. Kaya bakit naging perseguido ka? Dahil siguro part yan na may problema ka sa finances, sa family mo, gusto mong umangat sa buhay or anything. So yun yung mga factors that affecting your situation that sometimes gumugulo to siya sa isipan mo na hindi ka nakapag-focus to move forward towards your goals. So for the external influences here naman, okay, is your happiness. Feeling ko this is a part of your happiness, pero meron talagang somehow happiness that you really want in life na hindi mo pa nakukuha. Kumbaga, dahil sa patuloy kang nangangarap, patuloy kang umaangat, patuloy kang nagpupursige sa buhay, meron kang one happiness na gusto mo talagang mangyari sa buhay mo na hindi mo pa yun naabot. But this is what I will going to clarify. See, yun na yun, to be famous. This is what you want, and this is na-challenge ka to this na hindi mo pa nakukuha to. So, you really want, siguro, you want something na to travel everywhere. Siguro, you are somebody na you want to be, kailang example lang to be a vlogger na
maging sikat na vlogger, na mag-travel everywhere and to be famous and to reaching your goal, something like that. This is your happiness, this is what you want. Kaya ito nga yung pinupursige mo ngayon. But the thing here is, hindi ka pa talaga ganun ka umabot sa tuktok mo. Although, sabihin na natin ngayon, nandun ka na sa point na may mga napapansin, may mga nakakapansin na sa'yo, kumbaga. So, nandun ka pa din sa point na lonely ka pa din. Parang feeling mo, hindi pa enough to. Parang nag-iisip ka pa dito hanggang sa minsan na nag-overthink ka na sa kakaisip na ano kayang gagawin ko sa buhay ko? Ano pang gagawin ko para lalo akong umakyat sa buhay, maging famous? Because Nine of Cups is a cup of famous, fulfilled, successful. Ito yung happiness mo sa buhay talaga. But you are also hoping, okay? You're also hoping here na with this success na makukuha mo, if ever na matuktukan mo tong success ng buhay mo, to be famous and rich and everything, makuha mo yung gusto mo, hoping ka na sana sasabay doon yung love life mo, na merong darating sa'yo na mag-offer ng true love, marriage, a very nice love life. Yun yung hope mo. And your fear here is, paano pag sobrang tutukan ko to para sa pamilya ko, sa pangarap ko, and parang makakalimutan o mawawalan na ako ng time na sa paghahanap ng taong mamahalin ko. Yun yung takot mo dito din. So the final outcome here is the Page of Wands. This is a good news for you, okay? This is a good news. You will going to have a new beginning in your life as long as gagawin mo ito papunta dito. So keep on moving forward. Keep on gaining your strength, your power. Maglakas ka ng loob, whether may fear ka dito, full of anxiety, may takot ka, pero suungin mo yun. Like, go ka lang hanggang sa mahanap mo yung light ng buhay mo. Kung sakaling magkakaproblema ka man sa finances, then stay calm ka lang, dahan-dahanin mo lang hanggang makaipon ka at tutuloy mo naman yung pangarap mo. Kasi one day makukuha mo din yung gusto mo. Pero if you are somebody na merong unsureness sa'yo, fear, or parang anxiety na lagi kang nag-overthink, kaya ko ba to or anything, kulang ako sa finances. Kasi may lungkot sa'yo dito eh. Parang may lungkot sa'yo dito. So, kailangan, wag mong isipin yun. Pagpatuloy mo lang. Kung kailangan mo mag-stop ka. Hindi naman sabihin na nagmamadali yung tadhana, 'di ba? So, pag para sa'yo talaga. So, this is, this reading is like, to give you hindi to para lang sa mga talented people or this is for everyone na gustong ma-reach yung goals nila. Hindi para sa mga singers or dancers or vloggers or anyone. Para to sa lahat, na para na din sa atin na gustong maabot yung pangarap nila, pero may pag-alinlangan dahil sa might be mahirap lang kami, ganyan, kulang yung finances namin, may pamilya akong pinapakain, mahirap lang. Wag mong hayaan na kainin ka ng ganong paniniwala. You just really need to move forward to reach your goals. Okay, kasi parang feeling ko nandun ka na eh. You're almost there. Meron ng mga nakakilala sa'yo dito. Pangarap mo to since noon pa. If you're going there to the light, ito yung pwede makukuha mo. So, and baka makukuha mo din yung happiness na gusto mo. Makapag-move forward ka towards there. Parang ganun lang.
dahan-dahanin mo lang. Huwag ka din magkaroon ng overconfident na halos hindi mo na makilala yung sarili mo dahil sa ka-overconfident mo dahil na-reach mo na nga yung goal dito. Like, kumbaga, nandun ka na sa level 2. So, wag kang masyadong maging overconfident na nandun ka na sa level 2. Okay na yun. Kailangan you still stay kind and generous and polite sa mga gusto mong mangyari. Never mong baguhin kung sino ka. Kung gusto mo sobrang magiging successful in fame dito. Para na din to sa mga nagtatrabaho, okay? Sa mga office, gusto maging manager, sa may mga pangarap sa buhay, sa mga gusto mag OFW na successful. This is also for you guys. So, ito yung nakikita ko na sign dito are fire signs, Aquarius, Leo, Taurus, yun, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Sagittarius, fire signs, Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. That's my reading for you guys. Thank you and God bless.